Time check, it's 5 p.m. at maaga akong nagising than the usual kasi if you don't know, I'm working on a night shift kaya itong 5 p.m. ko nagising is maaga pa. Usually, parang sa akin yung 5 p.m. ko is 5 a.m. pa lang. At dahil nga mas maaga akong nagising ngayon, syempre gusto ko namang gawing mas productive yung araw ko. Kaya naisipan ko na lang maglinis ng motor. Minsan gusto ko din talaga na ako mismo yung naghuhugas ng mga motor ko para naman nakakamusta ko yung mga singit-singit. Alam mo yun, yung mga small details na hindi mo napapansin pag pinapamoto wash mo lang sa labas o sa ibang tao. Tsaka maganda rin kasi pag nasimulan mo na kumilos ka pag gising mo, like magiging parang sisipagin ka buong araw. Unlike pag wala kang ginawa pag gising mo, higa lang cellphone, parang aantukin ka ulit, tapos buong araw kang parang nanlalambot, inaantok, ganon. Well, ako kasi personally, ganun yung nafe-feel ko and ganun yung body ko. Pag di ako masyadong kumikilos, parang talagang tinatamad ako. Kaya ayan, linis tayo ng motor. Okay, bago ang lahat, ano nga ba yung mga usually kong ginagamit pag naglilinis ng motor? Etong mga wash mitt na to, nabili ko to sa DXD South Detailing. May mga binibenta silang ganito for car wash or moto wash at mas convenient siya gamitin pag kukuskos at pagtutuyo ng motor. And nag-affiliate din ako niyan sa TikTok. So baka naman yung mga may hilig maglinis ng motor sa bahay dyan. Kapag gusto niyo ng link, let me know. Bigay ko sa inyo yung link ng shop. And itong shampoo na ginagamit ko para sa mga motor ko is especially formulated for motorcycles and car. So ito yung shampoo. It's from DXD South Detailing din. And yung kanina ko pang pinaflex na graphene seal. Yan yung pinang-maintain ko para sa mga motor ko kasi mapa-glossy or matte, pwedeng-pwede yan. Tara at simulan na natin bago pa dumilim ang paligid. Gusto ko din bumili ng pang-spray na magiging foamy yung mga shampoo. Kaya lang, hindi lagi ako nakakabili. Next moto wash, sana meron na. Maganda din kasi yung may ganong spray, yung gagawing foamy, para konting shampoo lang talaga yung gagamitin mo. Tapos, ayun, satisfied ka na sa foam. I-spray mo na, then wash mo na. Pero dito, kita nyo naman, konti lang din yung nilagay kong shampoo, so napakatipid din yung gamitin. Syempre, first step, basa-basain muna natin yung motor para matanggal naman yung mga dumi-dumi muna. Tapos, bilin din sa akin ng mga friends ko na expert sa mga detailing or moto wash na wag niyong kukuskusin yung motor kapag may mga buha-buhangin na maliliit, ganyan. Kasi yun yung pinakang first cause na nagko-cause ng yung mga hairline, yung mga gas-gas sa motor. So, hindi naman masyadong madumi si Arum, pero mas madalas siyang madumi ngayon, lalo kapag umuulan. So, kapag kasi umuulan, ayoko na masyado naghuhugas ng motor kasi sayang lang din naman, 'di ba? Pero pag ganitong medyo maaraw, syempre gusto naman natin magmukhang maganda yung motor natin. So, ayan, pag mga gantong maganda yung panahon, hinuhugasan ko siya. Kahit yung hugas na lang, very, very light na hugas lang, maging mukhang presentable lang si Arum. At ito na nga yung pang-wash ko, yung wash mitt. Yan, maganda siyang gamitin kasi makapal. And ayun, yan na yung talagang pinang-wash ko sa body, sa mga fairings ng motor ko. Ayan, nagsimula na ako magugas ng motor. So wala lang masyadong ganap dito. Syempre, puro kuskus lang ng kuskus. Ipapakita ko pa ba sa inyo kung paano ko kinuskos to. And hindi ko sure kung natagalan ba ako o mabilis lang talagang bumaba yung araw kasi inabot ako ng dilim. So, hindi ko na mamalayan, madilim na pala. Nalibang siguro ako pag kukuskus ng motor. Pero yung hugas ko talaga, hugas-hugasan lang to. Basta matanggal lang yung mga buha-buhangin tsaka yung mga, alam mo yun, mukhang lupa-lupa yung motor mo. Tapos, syempre, as usual, after hugasan, sabunin, punasan. Ito, gamit ko yung mga washcloth from halo-halo na tong mga cloth na to para lang matuyo lahat ng parts and ma-make sure ko natuyo lahat. Kasi right after washing and napatuyo na, then I'll give it a few minutes. Lalagyan ko naman siya ng graphene seal para ma-maintain yung glossy effect and yung cleanliness syempre ng motor. Kasi itong graphene seal, hindi lang siya para pampakintab. Actually, yung formula niya is nakakatulong para wag masyadong kapitan ng alikabok yung fairings ng motor. And then at the same time, since tag-ulan, nakakatulong din siya because it's hydrophobic. So every time napapatakan siya ng raindrops, nag-i-slip lang. Like dumudulas lang yung patak ng ulan. So nakakatulong siya para hindi magka-watermarks ng ulan yung
mga fairings ng motor. Ang gusto ko pa dito kay Graphene Seal is napakatipid lang niya. Actually, itong isang bottle na to, tatagal to ng ilang buwan sa'yo. So, syempre, nakadepende kung ilang beses ka maghugas ng motor. Pero for me na, siguro once a week lang ako mag-motor wash or every other week, ganun. So, depende talaga sa paggamit ng motor. And, ayun, napakatipid niya. So, itong isang bottle na to, mabibili mo siya ng 500 na SRP, which is, minsan naka-promo pa, 300 plus or 400 plus, depende sa promo. If you will divide it sa ilang buwan na magagamit mo siya, di ba, para ka lang nag 100 pesos per month, mga ganon, or 100 pesos per wash. So, it really depends sa gamit. Napakatipid niya and yung effect niya is long-lasting. Kaya nga hindi rin ako ganun ka often mag-wash ng motorcycle kasi ano siya tumatagal yung as long as nag-graphene seal ka after ng moto wash, hindi siya ganun nagiging sobrang dumi. Unless ano mo talaga sa putik yung motor mo, di ba? And this is how it looks like. Inahabot lang ako ng dilim, pero tomorrow, makita ko sa inyo yung itsura niya sa liwanag. Pero kahit madilim, kitang-kita naman yung glossy effect niya. Shining, shimmering, splendid na ulit si Arum. And hindi lang to syempre sa glossy, pwede rin to sa mga matte finish na mga fairings. That's it for this video. Hugas-hugas din tayo ng mga motor natin. Wag lang rides ng rides, di ba?